Alam niyo po, hindi lang po mga SDA ang hindi po kumakain ng pork. Kung hindi, lahat po ng mga Abrahamic religions, katulad na lang po ng Judaism, Muslims, at some Christians, katulad ng Seventh-day Adventist. Siyempre, nandyan po yung mga Sikhism, Hinduism, Buddhism, at iba pa. Marami po yung mga nagtatanong kung ako daw po ba ay SDA dahil po doon sa aking vlog patungkol naman sa bakit bawal kumain ng pork. It has been proven by scientific research na yung mga chronic and acquired diseases, karamihan po niyan, ang isa sa sanhi po talaga ay yung ating mga kinakain. May kasabihan nga po, we are what we eat. Kaya nga po taon-taon ay meron pong nilalabas na listahan ang Environmental Working Group. Ito po ay isang kupunan na base po sa Amerika na sila po ay gumagawa ng mga research, lalong-lalo na po sa mga areas po ng agricultural subsidies, toxic chemicals, drinking water pollutants, and corporate accountability. Ang EWG po ay isa pong non-profit organization. At taon-taon po ay naglalabas po sila ng listahan ng best foods to eat and worst foods to eat para po may guide po tayo. Alam niyo po ba na hindi po kasama sa pag-aaral po namin ng pagkadoktor ang subject po na nutrition. At syempre po ako po ay nanggagamot ng aking po mga pasyente at alam ko po talaga kung gaano kahalaga kung ano yung kinakain ng pasyente. Kasi yung kinakain po niya even worse than the patient. Kaya minabuti ko nang gawing guide ang instructions po ni God para sa atin. Kasi syempre, di ba, saan po tayo kukuha ng instructions o kaya ng guidelines? Eh, di ba, syempre po, dapat galing po doon talaga sa lumikha po sa atin. Dahil mas nakakaalam po siya sa atin pong katawan at kung ano yung maganda para po sa ating katawan. Dahil sigurado po ako na pag yun po ang sinunod ko, hindi po talaga ako magkakamali. Kaya, alam niyo po, being healthy should not be about religion. Hindi ito yung kailangan nating sundin kung ano yung sinasabi po ng ating relihiyon. Yung mga pwedeng kainin o mga hindi dapat kainin. At hindi rin po natin kailangan maging doktor para malaman po natin kung ano talaga yung mga pagkain na dapat po natin kainin. Napakasimple lang po ang dapat po natin gawin para malaman po natin na yung kinakain po natin ay healthy o hindi. Bago po natin ilagay sa ating pong bunganga at kainin po yan, itanong muna natin sa ating pong sarili, ano ba ang makukuha kong sustansya sa pagkain na ito? Kasi po kung ang sagot po ay wala at imbis na sustansya ang makukuha mo ay puro toxins lang din, kung meron po tayong sakit, kailangan iwasan na po natin yan. At ngayon nga, hindi na po talaga tayo mahihirapan mag-research. Isang type mo lang po sa Google, isang click mo yan, lalabas na po lahat. Kung yung kakainin mo ay masustansya nga po o hindi. Hindi lang yun. Kung tamad ka naman mag-Google, ang dami pong gumagawa ng mga vlog patungkol po sa mga health benefits ng iba't ibang mga halaman. Sabi nga ni Hippocrates, who is the father of medicine, let food be our medicine and medicine be our food. Dapat daw po, para maging healthy po tayo, ay kukunin po natin yan sa atin pong mga kinakain sa araw-araw.